Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magtatalakay tayo ng isa sa napakatinding paksa na dapat nating malaman. At ito po ay sa mga ilang mga katanungan sa atin kung ang mga Pariseo ay masunurin ba sila sa utos ng Diyos. At yung pong kabataang mayaman na nagtanong sa ating Panginoon, siya po ba'y nakasunod sa mga utos ng Diyos? Yan po ay ating sasagutin at ating pong subaybayan ang pagtalakay na ating gagawin sa video ito. Ang katanungan po sa atin na ipinadala po sa atin ay, ang mga Pariseo ba ay masunurin sa mga utos ng Diyos? Ano po ang kasagutan ng ating Panginoon hinggil sa katanungan yan? Ito po ang sabi ng Panginoon sa 1:7 verse 19. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan at gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan? Napakalino po ng binabanggit ng Panginoong Jesucristo mismo na wala sa mga Pariseo ang gumaganap ng kautusan. Yan po ay patungkol sa mga Pariseo na kausap ng ating Panginoong Jesus. Narito po ang ilan sa mga katunayan na ang mga Pariseo ay hindi masunurin sa mga utos ng Diyos. Sa 1:5:18 po, ang mga Pariseo ay mamamatay tao. Sa 1:8:55, sila ay mga sinungaling. Sa Mateo 23 verse 2, ang kanilang sinasabi ay hindi naman ginagawa. Sa Juan 10:8-10, Desire of Ages, Tagalog 689, mga magnanakaw. Mateo 23 verse 15, mga hipokrito o mapagpaimbaba. Lucas 16:14, mga maibigin sa salapi. Desire of Ages 223, walang halaga sa kanila ang Sabat. At marami pang iba. Kaya ipinahayag ni Jesus ang ganitong mga kataga sa Marcos 7 verse 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Sila ay masunurin hindi sa mga utos ng Diyos, kundi sa mga utos ng mga tao o mga tradisyon. Ito po ay sa Gawa 26 verse 5, 22:3 at sa Galatia 1 verse 14. Ang sabi sa atin sa pagpatuloy, Bible Commentary Volume 5, 1077, ang mga Pariseo ay napakahigpit hinggil sa panlabas na pagtupad ng mga forma at mga salit-saling sabi o tradisyon. Puspos ng mapagmataas, makasalibutan, mapagpaimbabaw na nag-aakalang sila ay napakabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Ang mga Pariseo pala ay ang kanilang pakiramdam ay sila ay napakabuti at kalugod-lugod sa Diyos. At sa Acts of the Apostles, Tagalog 110, habang ang mga Hudyo ay nagpapanggap ng dakilang sigasig sa kautusan ng Diyos, kasabay naman nito ay nilalabag nila ang bawat simulain ng kautusang iyon sa pag-uusig at pagpatay sa mga nanampalataya kay Kristo. So ito palang mga Pariseong ito ay nagpapanggap sila na sila ay masigasig sa kautusan ng Diyos. Nagpapanggap sila na sumusunod sila sa utos ng Diyos. Ngunit kasabay naman ito ay nilalabag nila ang bawat simulain ng kautusan. Ang sabi sa Desire of Ages, Tagalog 852, ang mga saserdote at mga pinuno ay nagpapanggap na tumatalima. Subalit ang ginagawa ay pagsuway. Pinangangalandakan nilang sila'y mga banal. Sinabi nilang sila'y nakisalima sa kautusan ng Diyos, ngunit ang kanilang ginagawa ay maling pagtalima. At ano pa po ang ilang mga katangian ng Pariseo? Ang sabi po sa CSA page 16 ay nagpapanggap na banal. Ang sabi po din, the Pharisees claim to be spiritually whole and therefore in no need of a physician.
while they regarded the publicans and Gentiles as perishing from diseases of the soul. Ang mga Pariseo po ay nag-aangkin na sila ay spiritually whole o banal o spiritually whole at hindi sila nangailangan ng manggagamot, samantalang kanilang pinalagay na ang mga publikano at mga hentil ay napapahamak sa kanilang mga sakit ng kaluluwa. So, isa po sa katangian ng mga Pariseo ay yung nagpapanggap sila ng banal, na sila ang bayan ng Diyos, na sila ay pinili ng Diyos, na sila po ay mga banal sapagkat nag-aangkin sila na sila ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. At sa CSA page 16 din po, ay mataas ang tingin sa sarili. Ang sabi po, but although the Pharisees, though so highly of themselves, they were really in a worse condition than the ones they despise. Samantalang ang mga Pariseo ay nag-iisip na sila ay mataas sa kanilang mga sarili. Ngunit sila ay mas malala ang kanilang kondisyon kaysa doon sa kanilang mga hinamak. At ang isa pa po ay kinikilala ang katotohanan ngunit ayaw tanggapin at unawain. Ayon sa CSA page 19, ang sabi po, the Pharisees perceived the meaning of Christ's parable, but to them its lesson was unwelcome. They affected not to understand it. Ang mga Pariseo ay pinapalagay nila ang kahulugan, o isabihin ay kanilang pinapansin ang kahulugan ng mga parabola o mga talinghagan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang mga leksyon ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanila at ayaw nilang unawain ito. So, sabihin, kinikilala nila ang katotohanan ngunit ayaw tanggapin at unawain ang katotohanan o mga reformasyon na pinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. At yan din po ang nagaganap sa ating panahon ngayon, na yung mga makabagong Pariseo po ay kinikilala nila yung katotohanan ngunit ayaw tanggapin at unawain. At sa Christ Object Lesson page 59, nakasara ang kanilang mga mata at tainga na makita at mapakinggan ang katotohanan. Ang sabi sa atin, the Pharisees of Christ, they close their eyes lest they should see, and their ears lest they should hear. Therefore, the truth could not reach their hearts. Ang mga Pariseo nung panahon ng ating Panginoong Sus ay sinara ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita. At tinakpan ang kanilang mga tenga upang sila ay makarinig. Kaya nga ang katotohanan ay hindi nakaabot sa kanilang mga puso. At sa ating pong panahon ngayon, yung mga makabagong Pariseo ay ayaw nilang pakinggan ang katotohanan. Ito mga pinagkakaloob po natin mga katotohanan sa video sa ating Faith of Jesus Ministry o FOJ Ministry. Marami po ay ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang panoorin yung ating mga video. Tinatakpan nila ang kanilang mga mata upang makita at tinatakpan nila ang kanilang mga tenga upang makarinig. Kaya po ang nangyari po, ang katotohanan ay hindi nakaabot sa kanilang mga puso. At ang isa pa po ay ipinaliliwanag o in-interpret nila ang salita ng Diyos batay sa kanilang sariling pagkaunawa. Ang sabi sa Christ Object Lesson 110, the priests and Pharisees thought that they were doing great things as teachers by putting their interpretation upon the Word of God. But Christ said to them, "You know not the Scriptures, neither the power of God." Marcos 12:24. He charged them with the guilt of teaching for doctrines the commandments of man. Though they were the teachers of the oracles of God, though they were supposed to understand His Word, they were not doers of the Word. Satan had blinded their eyes that they should not see its true import. So ang mga
ang mga saserdote at mga presyo ay nag-isip na gumagawa sila ng mga dakilang mga bagay at bilang mga guro sa magitan ng paglalagay ng interpretasyon sa salita ng Diyos. So ito mga parisyo po, at ngayon po ay sa panahon natin mga makabagong parisyo, ay ini-interpret nila ang salita ng Diyos batay sa kanilang sariling pagkaunawa. Hindi batay sa paliwanag ng Panginoon na kanyang pinakaloob kay Ellen G. White at sa mga mensahe na pinakaloob kay A.T. Jones at kay A.G. Wagner. Hindi sila bumabatay doon sa sabi ng Panginoon na pinagkaloob kay Ellen G. White, kay A.T. Jones at kay A.G. Wagner. Sa halip, ipinapaliwanag nila ang banal na kasulatan sa kanilang mga sariling pagkaunawa. Ini-interpret nila ang salita ng Diyos batay sa kanilang sariling pagkaunawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanila, He know not the scriptures, neither the power of God. Hindi nyo nababatid ang mga kasulatan, maging ang kapangyarihan ng Diyos. He charged them with the guilt of teaching for doctrines and commandments. Pinaratangan ng ating Panginoon sila ng kasalanan ng pagtuturo ng mga aral at mga turo ng mga tao. Bagamat sila ay mga guro ng mga oracles of God o yung mga mensahe na pinakaloob ng Diyos sa kanila. Dapat nakakaunawa ng kanyang salita. Ngunit hindi sila mga doers of the word. Hindi sila tagatupad ng salita. At binulag ni Satanas ang kanilang mga mata upang hindi nila makita ang tunay na kahulugan ng mga salita ng Diyos. Kaya po, ini-interpret ng marami po ang banal na kasulatan sa magitan ng kanilang tinatawag na science of hermeneutics. Ang hermeneutics po ay the branch of knowledge that deals with interpretation, especially of the Bible or literary text. Nakabatay sila. Ito pong mga makabagong pariseo at makabagong mga priest, mga saserdote sa panahon natin ngayon ay ginagamit nila yung kanilang napag-aralan sa theology, yung tinatawag na hermeneutics, kung paano ito po yung agham ng pag-interpret ng banal na kasulatan. Hindi nila alam na ang makapag-i-interpret lamang, ang Diyos lamang, ang Panginoong Diyos lamang, ang may karapatan, ang may kapangyarihan upang ma-interpret ng tama ang banal na kasulatan. Ang sabi sa atin sa Signs of the Times, Volume 4, 278, si Kristo ang magkakaloob sa atin ng pangunawa. So mauunawaan natin ang binabanggit ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa isang aklat po sa CE, page 97, ang anak ng Diyos ang makagagawa ng malaking gawain ng pagpapaaninaw o pagbibigay liwanag sa kaluluwa. Napakaliwanag po. Ang anak ng Diyos ang makagagawa ng malaking gawain ng pagpapaaninaw o pagbibigay liwanag sa kaluluwa. At ang isa pang katangian po ng parisyo at ng makabagong parisyo sa panahon ngayon ay nagmamataas at self-sufficient. Kaya sabi sa Christ Object Lesson 117, the Pharisees were favored with every temporal and spiritual advantage. And they said with boastful pride, we are rich and increase with goods and have need of nothing. Yet they were wretched and miserable and poor and blind and naked. Revelation 3:17. Ito po yung Laodicean condition. Christ offered them the pearl of great price, but they disdained to accept it. And He said to them, the publicans and the harlots, go into the kingdom of God before you. Mateo 21, verse 31. So ang mga parisyo pala ay pinaburan ng bawat temporal at spiritual na advantage o kalamangan. Subalit ano po nangyari sila po ay nagmataas po sila at nagsabi na sila ay mayaman at
increase with goods, at hindi na sila nangailangan pa. Ngunit sila po ay dukha, maralita, at bulag at hubad ayon sa Apocalypse 3 verse 17. Yan po yung katangian ng Laodicea. At sabi po doon, Christ offered them the pearl of great price. Inalok sila ng Panginoong Hesus ng hiyas na may malaking halaga. Subalit, hindi nila tinanggap ito. At nagsabi sila, at sinabi ng Panginoon sa kanila, ang publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Ang mga publikano na kanilang hinahamak at yung mga harlot na kanilang mga pinagdidirian ay yung pa pala ang makapapunta sa langit. Mas mauuna pa sa kanila ang mga publikano at mga harlots na makapasok sa karera ng langit. Sapagkat ito ang mga publicans at mga harlots, kapag sila ay nagsisi, ay wala sa kanila yung tinatawag na pagmataas, yung spiritual pride. At handang nilang tanggapin ng Panginoon sa kanilang mga puso at magbago. At tinatanggap nila na sila po ay makasalanan. Hindi katulad ng mga makabagong parisyo sa ating panahon ngayon na hindi nila matanggap na sila ay makasalanan at nang kailangan nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sabi sa Christ Object Lesson 154, there is nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless, the most incurable. Walang bagay na napaka-offensive o kasuklam-suklam sa Diyos o mapanganib sa kaluwan ng tao liban sa pagmataas at pagiging sufficient sa sarili. Yung tinatawag na self-sufficiency. Sa lahat ng makasalanan, ito ang walang pag-asa, walang pag-asa at walang kagalingan. So kapag meron po tayong pride, spiritual pride, at self-sufficiency, wala na pong pag-asa. Sabi po rito ay wala na magagawa ang Panginoon para mabago tayo. Sapagkat ang sabi, it is the most hopeless, the most incurable. Wala na pong lunas para sa mga tao na mayroong spiritual pride at mayroong self-sufficiency. Para sa mas malalim na pagkaunawa hinggil sa iba pang mga katangian ng mga parisyo ay pakibasa po ang Kabanata 67 ng Bukal ng Buhay, The Syrup Ages ni Ellen G. White. Ang makabagong parisyo po ay yung mga nagpapanggap na mga Kristiyano o Adventista na hindi sinasakabuhayan ng mga katotohanan sa buhay at wala si Kristo sa kanilang puso. Nagpapanggap sila na sumusunod sa mga utos ng Diyos, ngunit maling pagtalima ang kanilang ginagawa. Pinanghawakan nila ang mga tradisyon o aral ng mga tao, salit ng mga aral ng Diyos na namasupungan sa banal na kasulatan, mga sulat ni Ellen G. White at mga sermon at mensahe ni na A.T. Jones at E.J. Wagner. Pansinin po, ang sinumang wala kay Kristo ay hindi magiging masunurin o kaya ay magsisikap na sumunod sa utos ng Diyos. Sapagkat ang sabi po sa Roma 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari. At ang sabi po doon sa Christ, sa COL, page 37, sa pamagitan lamang ng biyaya at kabutihan ni Kristo, ang tao'y magiging masunurin sa mga utos ng Diyos na bunga ng panampalataya. At ang backup text po nito ay sa Efeso 2:8-10, Selected Message Book 1, 363 hanggang 364. So ang
Malinaw po na binabanggit po dito na para tayo maging masunurin at magsikap tayo na sumunod sa utos ng Diyos, ay kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa magitan po lamang ng biyaya at kabutihan ni Kristo. Ang tao ay magiging masunurin sa mga utos ng Diyos, na ito po ay bunga ng ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at nagaloob ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan at para bigyan tayo ng kalakasan, kapangyarihan na mabuhay na hindi nagkakasala sa sanlibutan ito. Ang isa pang katanungan po ay nasunod po ba ng binatang nagtanong kay Jesus ang mga utos ng Diyos? Sa Mateo 19:16-22, sabi kasi ng binatang mayaman na nasunod niya ang mga utos sa Mateo 19 verse 20. Basahin po natin ang Mateo 19:16-22. Ito po ang sinasabi. At narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Tatapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ulitin po, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalinya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, umayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Tatapat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya isang may maraming pag-aari. Ito po ay mababasa natin sa Mateo 19:16-22. At sa larawan ay, ang sabi po doon ay ang pag-ibig sa kayamanan ay ang dinodiyos ng marami. Batay sa mga talata, ito po ang sabi ng Panginoon. Hindi masunurin sa mga utos ng Diyos ang binatang nagtanong kay Jesus sa Mateo 19:16-22. Bakit po? Dahil dinodiyos niya ang kayamanan. Narito ang mga katagaan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Desire of Ages, Tagalog 747. At mababasa din natin sa Desire of Ages sa English 520. Ang sabi po, ang sinabi niyang ginanap niya ang mga utos ng Diyos ay isang kabulaanan. Ipinakilala niyang mga kayamanan ang kanilang dinodiyos. Hindi niya maingatan ang mga utos ng Diyos. Samantalang inuunan niyang mahalin ang sanlibutan. Napakatindi po nito. Ang sabi po, ang sinabi niyang ginanap niya ang mga utos ng Diyos ay isang kabulaanan. So, bagamat sinabi ng binata na siya ay sinunod niya lahat, ay isa pa lang yung kabulaanan. Bakit po? Sapagkat ang sabi po doon ay pinakikilan niyang mga kayamanan ang kanyang dinodiyos. Hindi niya maiingatan ng mga utos ng Diyos. Samantalang inuunan niyang mahalin ang sanlibutan. Napaka-imposible po sa isang tao na masunod ang utos ng Diyos samantalang inuunan niyang mahalin ang sanlibutan. Napakalino po ang pagkakabanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Desire of Ages, Tagalog 747. Bakit po? Ano po ang kasalanan ng binatang yon? Ayun po ay yung pag-ibig sa salapi. Ang pag-ibig sa salapi ay Diyos-Diyosan. Ang sabi sa Step to Christ, page 44, ang mamon ay Diyos-Diyosan ng marami. Ang pag-ibig sa salapi, ang pagnanasa sa kayamanan ay mga ginintuang talikala na gumagapos sa kanila kay Satanas. So kapag pala ay minamahal natin ang salapi at
nagnanasa tayo ng mga kayamanan. Ito pala ay isang ginituang talikala na gumagapos sa mga tao kay Satanas. Ang sabi sa Testimony Volume sa Timoteo Book 1, chapter 6, verse 18, ang sabi po, ang pag-ibig sa salapi, ang pagnanasa sa kayamanan ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At sabi sa Testimony Volume 3, 479, at mababasa rin po sa Testimony Volume 3, 544, ang magawa ng mga taong iyon na may baliw na pag-ibig sa mga kayamanan ay nagpapamalas na hindi maaari sa kanila na maglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at Mammon. Ang salapi ang kanilang Diyos, sumasamba sila sa kapangyarihan nito. Napakalino po na kapag minamahal natin, iniibig natin ang salapi at dinodiyos natin ang salapi, tayo po ay mga gapos ni Satanas, sapagkat ito po ang tanikala, ginito ang tanikala na gumagapos sa mga tao kay Satanas. Kaya napakalino po sa larawan po ay makikita nyo na napakaraming mga tao ang sumasamba sa kayamanan. Pag kayamanan ng pinag-usapan, ay kaya nilang lapastanganin ang mga simulain alang-alang sa pagtatamo ng mga kayamanan. Ang sabi sa Councils on Stewardship, Tagalog 223, ang salapi ang kanyang Diyos. So pwede palang maging Diyos-Diyosan ang salapi. At ang sabi sa Step to Christ, Tagalog page 41, nagpapanggap silang naglilingkod sa Diyos, subalit mas masikap silang naglilingkod sa Mammon o sa salapi. Pansinin, kaya po ang binatang nagtanong sa Panginoon ay hindi po masunurin sa mga utos ng Diyos, salip manlalabag ng mga utos ng Diyos. Sinubukan siya ni Jesus kung kaya niyang ipagbili ang mga tinatangkilik niya at ibigay ang mga ito sa mga duka bilang pagsunod sa Kanya. Ngunit salip na sundin ng Panginoon, yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. Sinubukan ng Panginoon, ngunit na pinakita ng binata na siya ay manlalabag sa utos ng Diyos sapagkat mas gusto pa niya na dahilan sa kanyang pagmamahal sa mga ari-arian, marami kasi siyang ari-arian na hindi niya kayang ipagbili at ibigay sa mga dukha. Paano po ba ang maging masunurin sa mga utos ng Diyos? Yan ang pong katanungan na dapat malaman ng mga tao ngayon. Paano ba maging masunurin sa mga utos ng Diyos? Ang sabi sa atin sa Christ Object Lesson Tagalog 378, kung gusto po nating maging masunurin, ito ang tagubilin sa atin ng Panginoon. Ang sabi po, alam ni Kristo na walang sino man ang makasasunod sa kautusan, sa kanilang sariling lakas, sa pamagitan lamang ng pagtanggap ng kabutihan at biyaya ni Kristo, ay maingatan natin ang kautusan. Paano po? Sa magitan ng pagtanggap ng kabutihan at biyaya ni Kristo, ay maingatan natin ang kautusan. Yan po ang malinaw na pahayag ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang tinatawag na sikreto para tayo po ay maging masunurin sa mga utos ng Diyos. Ang kailangan pala natin ay tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. At tanggapin natin yung kabutihan at biyaya ng ating Panginoong Hesus. At maiingatan natin, masusunod natin ang kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi sa Acts of the Apostles, Tagalog 297, at sa biyaya ni Kristo ay maaring makasunod tayo sa batas ng Diyos. Una po, sa biyaya ni Kristo. As sa fundamental, as sa faith and work, ito po ay sa page 46 po ito. Faith and Works, page 46. Namatay si Kristo para sa kanila upang sila ay magkaroon ng buhay. Pinuksan niya sa harap nila ang daan kung saan sila sa magitan ng mga kabutihan ni Kristo ay masunod ang kautusan ng Diyos. Kaya pala yung kamatayan
ng ating Panginoong Jesucristo. Sa krus ng Kalbaryo, ito pala ang nagbubukas sa atin, sa harap natin, na sa pamamagitan ng kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo ay masusunod natin ang kautusan ng Diyos. Napakalaga po yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, na ibinigay niya ang kanyang buhay. At ang Diyos Ama ay hindi niya pinagkait ang kanyang anak upang mamatay bilang substitute ng tao at magkaroon tayo ng pag-asa pa. Magkaroon tayo ng pag-asa upang makapanumbalik sa Diyos at mabigyan ng kapangyarihan upang tayo makasunod sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon. Kaya po ang paanyaya po sa atin, ang sabi po di ay inaahanyan ko ang sino man natanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas at dakilang saserdote, magsisi at lumapit sa Panginoon Jesus at kilalanin siya na siya lamang ang makapagliligtas at hayaan siya na manahan sa ating puso. Pansinin po natin na itaas si Jesus, pagmasdan siya, sampalatayanin siya magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanya saan man siya pumaroon. Ang sabi po sa Bible Studies on the Book of Romans, page 12 by E.J. Wagner, walang sino man, subalit yaon lamang inaring ganap sa magitan panampalataya na may buhay ni Kristo ang tumutupad ng mga utos ng Diyos. Sino po yung mga tumutupad ng utos ng Diyos? Yung lamang inaring ganap sa magitan ng panampalataya. Yung pong na-justified by faith. Inaring ganap sa magitan ng panampalataya. Na may buhay ni Kristo. Ibig sabihin na may buhay ni Kristo. Yung buhay ni Kristo po ay nabubuhay sa tao. Kapag ang buhay ni Kristo ay mapasa atin. Yung kanyang buhay na nagtagumpay. Yung kanyang buhay na naging overcomer. Yung po ang magaganap sa atin. Magiging overcomer din po tayo. At yung po ang tumutupad ng mga utos ng Diyos. Ang sabi sa Acts of the Apostles, Tagalog, page 320, tanging sa panampalataya kay Kristo, maaaring malinis ang makasalanan mula sa parusa at mabigyan lakas na makasunod sa batas ng kanyang manlalalang. Una po, tanging sa panampalataya at pananalig kay Kristo, maaaring malinis ang makasalanan mula sa parusa at mabigyang lakas na makasunod sa batas ng kanyang manlalalang. Napakalinaw po na mga pangusap na ito ng lingkod ng Diyos na si Ellen G. White, na ipinagkaloob sa kanya yung mensahe nito para maibigay sa atin, para makita natin kung paano ang tamang paraan para tayo ay makasunod, maging masunurin sa mga utos ng ating Panginoon. At ang sabi po sa Grace Greater Than Sin, page 46 by A.T. Jones, ang sabi po doon, sa pamamagitan lamang ni Kristo, masusunod natin ang katotohanan, ang mga utos ng Diyos. Napakalino po ang binabanggit dito ng lingkod ng Diyos na si A.T. Jones, na sa pamamagitan lamang ni Kristo, masusunod natin ang katotohanan, ang mga utos ng Diyos. Kaya po, ang sabi po sa atin, kay Kristo lamang masusumbungan ang sakdal na kapanatagan ng buhay. Sa Kanya lamang masusumpungan ang ganap na kaligayahan, kapayapaan, at kasiguruhan ng kaligtasan. Ito po ang pinaka-apila po sa atin. Ang sabi sa Gawa 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kay Kristo lamang po masusumpungan ang kaligtasan. At sa Signs of the Times, July 26, 1883, ito po ang sabi. Kay Kristo lamang masusumpungan ang kapayapaan at lakas at katiwasayan. Iyon ang magiging karanasan ng bawat Kristiyano sa gitna ng lahat ng mga pagbabago at mga pagkabalisa ng sanlibutan. Ang bato ng ating kaligtasan ay nakatayo ng matatag.
Malinaw po na kay Kristo lamang masusumpungan ang kapayapaan at lakas at katiwasayan. At ang sabi po doon ay iyon ang magiging karanasan ng bawat Kristiyano sa gitna ng lahat ng mga pagbabago at mga pagkabalisa ng sanlibutan. Sa kabila ng napakarami mga nagaganap sa panahon ngayon, mga digmaan, mga tagutom, lindol, baha, sunog at iba't ibang mga kalamidad ang nagaganap sa ating kapanahonan ngayon. Ang sabi po doon ay ang bato ng ating kaligtasan ay nakatayo ng matatag. Kaya ang sabi po doon sa larawan ay the provision, the only hope for sinful man, salvation is in Christ alone. At ang batayan po niyan ay Acts 4 verse 12. At ang sabi pa po sa atin dito sa Christ Object Lesson 117, ang sabi po, hindi natin kayang kitain ang kaligtasan. Subalit dapat nating hangarin ito na may interes, na may higit na interes at pagtsatsaga na para bagang ating pababayaan ng bawat bagay sa sanlibutan ito. Dapat nating hangarin o hanapin ang perlas na may malaking halaga, hindi sa mga pamilian ng sanlibutan o sa mga paraan ng sanlibutan. Ang halagang ating ibabayad ay hindi ginto o pilak, dahil ito ay sa Diyos. Iwanan ang idea na ang temporal at spiritual na kalamangan ay matatamo ang kaligtasan na nanawagan ng Diyos para sa ating kusang loob na pagsunod. Hinihilingan niya kayo na isuko ang inyong mga kasalanan. Ang magtagumpay ay aking pagkakalooban, umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Ito po ay sa Apocalypse 3 verse 21. So napakalaga po, bagamat ang kaligtasan po ay hindi natin kayang kitain. Subalit dapat tayong magangad na may higit na interes at pagtiyaga na para bagang ating pababayaan ng bawat bagay sa sanlibutan ito. Bigyan natin ng priority ang kaligtasan, na handa tayong pabayaan ng lahat, matamo lamang yung pong kaligtasan na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya po sa larawan ng sabi po dun, Lord Jesus, I surrender my all to you. Kung nais natin na magtamo ng kaligtasan ay dapat tayong handa na isuko ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po sa Christ Object Lesson bilang babala, page 118, mailan na para bagang laging naghahangad para sa perlas ng langit, ngunit hindi nila sinusuko ng buo ang kanilang mga maling gawi o ugali. Hindi sila namamatay sa sarili upang mabuhay si Kristo sa kanila. Kaya nga hindi nila nasusumpungan ang mahalaga-halagang perlas. Hindi nila napanagumpayan ang hindi banal na ambisyon at ang kanilang pag-ibig sa mga atraksyon ng sanlibutan. Hindi nila binuhat ang krus at sumunod kay Kristo sa landas ng pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo. Ito po ay babala na marami pala, may ilan pala na para bagang lagi naghahangad para sa perlas ng langit. Ibig sabihin, nagpapakita ng interes para makatamo ng perlas ng langit. Ngunit hindi naman nila sinusuko ng buo ang kanilang mga maling gawi o ugali. Hindi sila namamatay sa sarili upang mabuhay si Kristo sa kanila. Kaya nga hindi nila nasusumpungan ang mahalagang perlas. Hindi nila napanagumpayan ang hindi banal na ambisyon at ang kanilang pag-ibig sa mga atraksyon ng sanlibutan. Hindi nila binuhat ang krus at sumunod kay Kristo sa landas ng pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo. Napakalaga po na dapat nating buhatin ang krus at sumunod kay Kristo. Ibig sabihin yung makakaranas talaga tayo ng tinatawag na pagtanggi sa sarili, na kailang pagsasakripisyo. Napakalaga po yan. Ito ay paraan ng pagsunod sa Panginoon saan man siya pumaroon.
Kaya po ang sabi po doon, salvation is found in Christ Jesus alone. Ang kaligtasan ay masusumpungan sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Dito po sa larawan ay pinapakita sa atin na ang sabi po doon sa unang 1 Corinthians 2 verse 2, ang sabi, "For I determine not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified." Sa Tagalog po, sapagkat aking pinasiyang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Napakalaga po na dapat ang ating sentro ng ating pag-iisip ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo at siya na napako sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang magiging inspirasyon natin sa buhay nito para po tayo maging mananagumpay laban sa mga kasalanan. Kailangan natin ang ating mata ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo at magkaroon tayo ng inspirasyon doon sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Na ito po ang magiging inspirasyon ng lahat ng mga maliligtas sa buong panahon ng kanilang pananatili dito sa lupa at yung pananatili nila sa bagong langit at bagong lupa. Ang magiging inspirasyon po nila doon, magpasawalang hanggan, ay ang pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang pinakahuling slide na sana po sa ating pong napag-aralan ngayon ay alisin natin ang diwa ng pagiging paresyo. Salip, magpakumbaba tayo. Alisin natin ang lahat ng spiritual pride at self-sufficiency, anuman ang ating reliyon. Tayo man ay kaalib ng Seventh Adventist denomination o kaalib tayo ng SDA Reform Movement o Home Church, kaalib man tayo ng pinaka most spiritual na mga simbahan sa panahon ngayon. Ano man ang ating mga reliyon na meron tayo sa panahon ngayon, alisin natin po ang ating spiritual pride, sapagkat ang mga reliyong yan, ang mga membership sa iba't ibang mga simbahan sa panahon ngayon, hindi po yan ang makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin siya. Papasukin natin siya sa ating puso. At magpasya tayong isuko ang lahat. Pati yung ating mga kahinaan, yung ating mga darling sins ay kailangan nating isuko. Pag-aralan po natin, inaanyahan ko po kayo lahat na ating pong panoorin ang ating mga video tungkol sa utusan ng Diyos mula unang utos hanggang ika-10 utos para makita natin kung ano po yung mga kasalanan na meron tayo at madama natin ang ating pagiging makasalanan upang makalapit tayo sa ating Panginoong Hesus at magkaroon tayo ng pag-asa na matamo ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po itong ating mga pagkapahayag ngayon ay pumasok sa ating mga puso at tumalab ito. At magkaroon ng bisa ito bago pa maging huli ang lahat. Napakalapit na po ang wakas. Sunod-sunod na po ang mga pangyayari na gaganap sa ating kapanahon. Wala na tayong panahong dapat sayangin. Sapagkat magiging kaaba-aba tayo kapag dumating na ang panahon na ang Panginoon ay lumabas na sa most holy place at hindi tayo nagkaroon ng opportunity na magpasako sa Kanya at sumunod ng lubusan sa Kanya, ay wala na pong hain pang natitira pa para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Salamat po at sana po
ay makabisa ito sa atin. At hayaan natin ang ating Panginoon, ang ating maging direktang pastor. Siya na po ang, hayaan natin siya ng mamahala sa ating buhay. Magpasakop tayo sa Kanya. Hangarin natin ang kaligtasan na mayroong dakilang paghahangat o interest na matamo ito. At kapitan natin ang ating Panginoon. So Kristo na magpit, panghawakan natin yung kanyang mga salita na kanyang pinagkaloob sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy o sa mga writings o mga mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kay Ellen G. White at sa mga sermon at mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kay A.T. Jones at kay E.J. Paul. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating